Mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods. Nagsimulang wala ang chapter na ito kung saan ipinalam sa lahat na nagkaroon ng dungeon break sa loob ng Korean University of Arts. Kaya hiniling nila sa lahat ng mga sibilyan na kaagad mag-evacuate within the area. Nakapasok ang mga soldier sa loob ng university. Ngunit hindi lamang ito ng sigarilyo dahil ang tangi lamang nilang magagawa ay manood na namamatay ang mga tao. Kaya napamura ang isang soldier kung kailan kaya darating ang mga hunters na ipinadala ng Hunter Association. Naayon pa ng isang soldier na mukhang matatagalan pa ata kapag mag-a-assign ng association ng isang V-rank hunter or above. Kaya napakomento ang soldier na naninigarilyo na wikang V-rank mukhang ayon sa report, ang gate na ito ay isang V-rank. Tugon ng kasama niya na nagbigay daw ng consideration ng Hunter Association dahil the fact na ang mga hunters ay na-infected. Nakita ng soldier sa tablet niya ang lineup ng mga hunters at napansin niya ang isang C-rank hunter tank na si Kim Jong-soo kaya siya ay nagpagpagpag kung pati ang sirang hunter na ito ay kasalis sa mga hunters infected. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan si Kim Jong-soo ay naglalakad towards Song Soho habang umaapoy ang mata at bibig, dala-dala ang malaki nitong espada at ito pala ang tunay na Kim Jong-soo mga lods. Hindi pa nakapag-recover si Soho sa nakita niya kanina dahil hindi siya makapaniwalang tumalan lang naman ito from lower floor papunta sa kanya na nasa itaas ng gusali at nakita niya na isa pala itong sirang awakened Mistborn. Kaya napagtunto niyang kakaiba talaga ang Mistborn na ito compare kanina base sa nakikita niya kung papaano ito gumamit ng napakalaking espada. Subalit, iniisip ni Soho na nag-level up naman siya ang moment ago. Kaya possible na may chance siya na makipagbakbakan ng sabayan sa isang sirang awakened monster. Biglang umatake ang monster gamit ang espada kung saan nagulat si Soho dahil ganun pala ito kabilis at buti na lang kaagad siyang nakapag-wave na makikitang sa team ng atake nito ay parang nahati ang buong classroom. Nag-aalala si Soho dahil ang power strength ng kalaban niya ay napaka-insane pala at napansin niya ang fire extinguisher na ginagamit niya kanina sa mga monster. Kaya habang umingiti ang Mistborn monster, muli na naman itong nag-swing gamit ang espada kaya walang ibang naisip si Soho na pangtapat kundi ang fire extinguisher na lamang ngunit effortless lang itong hinate. Nagmadaling umatre si Soho upang hindi siya maabot ng espada. At dahil sa pagkahati ng fire extinguisher, nagkaroon nito ng malawak na usok na nagmimastulang smokescreen upang siya ay makatakas. Habang tumatakbo, sinabi ni Soho na napaka-imposibling magawa niyang matalo ang monster na ito. Kaya na-realize niya, kaya pala mayroong rason kung bakit hinati-hati ang ranks ng mga Awakeners dahil sa iba't ibang level of powers. Kaya nakapag-decide siya, nalilibangin niya muna ang monster na ito hanggang sa dumating ang mga hunters. Nakalabas na ang monster sa classroom upang sundan si Soho. Subalit mayroon itong nakita na kakaibang bagay na napansin naman Mga ni Lodi, Soho kaya siya ay palambing po nagtataka sana kung ako ng bakit isang biglang napatigil subscribe, ang monster like at at hindi ito pa-share na sumunod din. sa kanya. Maraming salamat po mga Nakakita pala ng Lods. biktima ang Mistborn monster sa itaas ng building. Tatlong babae na tumambay sa rooftop na nag-aantay ng mga hunters upang sila ay iligtas. Subalit napansin ng isang babae na nasa gitna ang isang monster na tumalon papunta sa kanila. Sobrang nag-aalala si Soho nang nakita niya ito lalo na nakita niyang nagtagumpay ang Mistborn monster na mapatay ang tatlong babae kaya hindi niya napigilan ng kanyang sarili na magalit ng sobra kung kaya't hindi nagdadalawang isip si Soho na tumalon upang kalabanan ang sirang awakened Mistborn monster at napawika ang ating bida na napaka-impossibly na maghintay pa siya ng mga hunters para humingi ng tulong. Kagad niya itong sinipa na tumama sa batok ng monster at hinanda niya na ang kanyang kamao for next attack. Subalit parang hindi man lang nagkaroon ng effect ang kanyang sipa at mabilis itong nakapag-swing ng espada kung saan kaagad namang napaatras si Soho upang maiwasan ang attacking nito. Habang tinitingnan ng ating bida ang damage na nalikha ng monster, na-realize niyang kahit single hit lang ang tumama sa kanya ay pwede niya nang ikamatay. Subalit kahit anong mangyari, hindi niya ito papayagang makawala. Nagsimula na namang nag-invade ng pag-atake ang Mistborn monster. Kung kaya't naghanda na rin ang ating bida upang mag-unleash ng napakaraming suntok na parang nag-alapakyo itong si Soho mga lods gamit ang Gatling Gun Punch. Nag-counter ang kalaban gamit ang espada, ngunit menegi lamang itong iniwasan ni Soho na parang ang mga mata nito ay nakapasok na sa zone sa sobrang bilis na nito kung gumalaw. At dito'y nakakita ng pagkakataon si Soho mga lods upang makapag-counter ng power punch with 1 hanggang 2 at sinundan pa niya ito ng napakatinding nikik na direktang tumama sa mukha ng monster.
Ngunit ang speeder nito ay nakahanda na pala at hinihintay lang ng monster na mag-counter ang ating bida kung kaya't isang napakatinding slash ang natanggap ni Soho na sobra talaga niyang ininde to the point na napasukan ng dugo ang ating bida. Sobrang lakas ng paghampas ng monster gamit ang kanyang speeder dahilan kung bakit tumalsik si Soho at dumikit sa pader. Kung kaya mas lalo siyang napasukan ng dugo dahil dito. Habang nakaupo ang ating bida sa gumuguhong pader, nilapitan siya ng monster at kasalukuyang nasa isang out of 140 na lamang ang health ni Soho at isang atake na lang mamamatay na ang ating bida. Kaya sinabi ni Soho na sinuwerte pa rin siya. At alam niyang hindi papayag ang system na siya ay mamamatay kung kaya muli siyang tatayo upang subukang lumaban. Habang nakangiti ang monster dahil magtatagumpay na siyang pabagsakin si Soho, mayroong darkness na parang gate ang biglang lumita at unti-unti itong nagkaroon ng crack na parang mababasag habang si Soho ay patuloy na pinipilit pa rin ang sarili na lumaban kahit ito ay nanginginig. Hindi na nakapagpigil pa ang monster at ito ay umatake para tapusin ang ating bida. At dito'y na-realize ni Soho na ang kanyang fatigue ay umabot na pala ng 99 points na sobrang taas na nito para sa isang baguhan na nasa below level 5 pa lamang na may uring nasa bingit na ng kamatayan nitong si Soho. Kaya namura na lamang ang ating bida habang unti-unti siyang bumabagsak at tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Habang paatake ang kalaban, patuloy ang pag-rock ng gate hanggang sa ito ay nabasag at mabilis na lumabas ang isang napaka-unusual na shadow na may kakaibang mana at ito nga ay mayroong mahabang koko at pakpak at ito nga ay wala ng iba kundi ang angking na si Bero. Kung kaya't habang pinapakawalan na ng Mistburn monster ng kanyang atake gamit ang espada, biglang bumagsak ang isang napakalakas na puwersa na pumutol sa braso nito. Bago pa tuluyang nawala ng malay si Soho, nakita niya ang figure ng isang kakaibang aunt. At napansin ni Bero na nawala ng malay si Soho, kaya kaagad niya itong pinagaling gamit ang kanyang healing skills at napawikang hindi pa huli ang lahat. Tumawa ang Mistburn monster na nasa likod ni Bero. Kung kaya't uminit ang ulo ng insekto at umapaw ang napakalakas nitong kapangyarihan. At napawikang ikaw pala ang mababang uring pistis na nagawang sakta ng kanyang kamahalan. Dinaanan lamang ito ni Bero at sa isang iglap, wasak ang katawan ng monster na parang hinati-hati ito ng ilang beses at iniwan na lamang ang lower body. Samantalang mayroong isang Mistburn monster na gustong atakihin ng isang sibilyan at mukhang ito yung instructor ni Soho sa Arts University na isang E-rank awakened na naunang tumakas para iligtas ang sarili at ngayon ito ay napaluha habang sumisigaw para humingi ng tulong. Subalit sa isang iglap lang, biglang nagkaputol-putol ang katawan ng monster na nasa harapan niya. Patuloy lamang si Bero sa paglilibot upang ubusin ang lahat ng monster sa buong school. At kung naaalala natin mga lods, mahilig nang pumugot ng ulo itong si Bero kung kaya't parang nagkaroon ng masaka sa loob ng Korean University of Arts na nagkalat ang mga dugo at mga tinedad na katawan ng tao sa paligid. At ang mga salamin ng gusali ay nagkabasag-basag sa bilis ni Bero hanggang sa tuluyang lumakas ang aura ng kapangyarihan ng nag-iisang Ant King kung saan naramdaman ng mga soldiers ang napaka-unusual feelings. At dito'y, lumuhad si Bero sa harap ni Soho na makikitang wala pa rin malay at napawika ang Ant King. It's been a while, yeah. At dito lang nagtatapos ang ating kwento, mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe sa... Dito nga ay habang walang malay si Soho ay bumalik sa alaala na. Gumuguhit ang batang Soho ng isang itim na langgam at bago pa niya naiguhit ang cartoon character ni Bero, nauna niya nang maiguhit ang iba't ibang hugis ng langgam including Toss, Tigress at Billion. Biglang may napansin si Soho, nakita niya ang paa ni Bero at dito'y ipinakita ang Ant King na nakasuot ng apron na parang ipinapakita talaga dito mga looks na hands-on talaga itong si Bero sa pag-aalaga ni Soho kung kayot napatawa na lamang ang insekto dahil muli na naman siyang iginapakita kung kaya't siya ay napaluha dahil si Bero daw ay naaantig ang puso. Pagkatapos dito na nagising si Soho at panaginip lang pala ang lahat ng yun, sabay siya ay nagulat dahil nasa loob siya ng hospital. Maya-maya, tinawagan si Soho ng kanyang uncle at napatalak ito sa sobrang pag-aalala dahil hindi niya inaakalang may biglang masamang mangyayari sa kanyang pamangkin at napatanong kung hindi ba ito nagkaroon ng matinding sugat. Dagdag pa nito na napakagulo daw tayo talaga ng mundo at dapat hindi na ito mangyari ulit. Kaya kukuha siya ng mga awakened bodyguards upang bantayan ang kanyang pamangkin. Subalit napatugan si Soho na ayos lang siya at hindi na kailangan pa. Sa tingin ko mga lods walang ibang uncle itong si Soho na may pera na kayang mag-hire ng awakened bodyguards kundi si Eugene Ho lamang ang may-ari ng agent company ang anak ng isang mayamang chairman. Ayon pa ni Soho sa pagbukas daw ng kanyang mga mata, 2 araw na pala ang lumipas mula sa araw na yon.
Dahil sa napakaraming casualties ang nadamay, nagiging hot topic ang insidenteng yun across the country regarding sa incident na nangyari sa loob ng Korean University of Arts. Ang pag-discover daw patungkol sa mga mistburned monster na kayang mahawan kahit mga hunters at mag-turns them into a monster. Ang insidenteng ito ay nagkakaroon ng delayed response sa Hunter Association kahit na ito ay nangyari sa kalagitnaan ng city. Dahil sa pagdating ng mga hunters, ang lahat ay nagulat. Dahil sa isang napakalaking misteryo na naiwan, lahat ng mistburned monsters sa loob ng university ay namatay due to something unknown. So grabe nga yung ginawa ni Bero Mangalod sa loob ng Korean Arts University, ibang klase kung pumatay. Massacre talaga. At mayroong isang witness na napanayam na wika nitong, ang monster daw na nasa harap niya ay bigla na lamang sumabog sa di malamang dahilan. Pagkatapos nakita ni Soho ang floating screen sa kanyang harapan kung kaya't siya ay napangiti dahil as expected, ang kanyang awakening ay hindi talaga isang panaginip. At ang maganda pa nito, siya lang ang awakener na kayang mag-level up. Nakita ni Soho ang kanyang status window na siya ay nasa level 5 na at tumaas na rin ang kanyang stats, health and mana. Biglang naalala ni Soho na nagawa siyang makat ng isang C-rank awakened mistburn. Kung kaya't habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, siya ay nagtataka kung papaano siya nakasunod sa ataking yon. Biglang nagsalita ang kanyang kamay na wikang ito daw ay dahil tinapos niya ang lahat ng mga basurang mistburn monster sa loob ng Korean Arts University. Nagulat si Soho dahil mukhang napakawardo ang nangyari. Nagsalita yung kamay niya. Pagkatapos biglang pumasok ang shadow sa higaan at lumabas si Bero na wikang long time no si Young Monarch. At biglang ang tumagas ang luha ni Bero dahil lumaki si Soho na isang kahanga-hanga at hindi na naman niya mapigil ang namaantig ang kanyang puso. Biglang napadilat ang mata ni Soho at isa-isang nag-sink in sa kanyang utak ang mga alaala na lagi niyang napapanaginipan na parang natipo ng mga naggalat niyang memories at bumaha ito sa pagbalik at siya ay napawikang kilala niya ang langgam na ito. Naaalala niya nung bata pa lamang siya, ito yung isa sa mga dark creature na bumabantay sa kanya kaya siya ay napatanong kung bakit niya ito nakalimutan habang pinupunasan ni Vero ang kanyang sinabi niya na siya ay naglalakbay across dimension upang makita ang Young Monarch at si Soho naman hindi pa rin makapaniwala kung bakit nung bata pa siya ay namuhay siya kasama ang mga creature na ito na nagparealize sa sarili na napakarami talagang bagay na hindi pa niya alam. Sinabi ni Soho kay Vero na base sa naaalala niya hindi naman maliit ang creature na ito no ikang isa kang langgam diba? Tugon ni Bero ito daw ay dahil sa naging epekto ng paglalakbay na nagkukonsume ng napakaraming mana. No ika pa niyang hindi talaga siya ganito dahil ang totoo siya ay napakalakas at napakamapanganib. Tugon ni Soho na sinasabi daw ng system na si Bero daw ay isang private grade level 1 monster. Kaya medyo nainis ang insekto dahil bilang isang martial grade ng isang King of the Death, Shadow Monarch ay tinatrato lang ng bastardong system na isang private grade level 1 monster. Bumangon si Soho sa igaan at kinumpirma niya na si Bero ang dahilan kung bakit siya gumaling. Sagot ni Bero, wala man sa pagmumukha niya pero isa talaga siyang magaling na healer. Dagdag pa ng inseto na ang goal talaga niya dito ay unseal ang kapangyarihan ni Soho. Subalit pagdating niya, nagawa na palang ma-unseal ang sarili nitong kapangyarihan. Kaya na-impress talaga siya sa Young Monarch. Biglang nagkaroon ng katanungan si Soho patungkol sa unseal. Kaya napatanong siya kung related ba ito patungkol sa kanyang panaginip. Kaya tugon ni Bero na kung iisipin ni Soho mukha lang itong panaginip. Subalit nangyari talaga ito sa totoong buhay ni Soho. Napakalakas daw ni Soho nung naglaban silang dalawa. Kaya ang The Great Shadow Monarch Song Jinwoo ikinulong ang kanyang kapangyarihan including memories para lang magkaroon si Soho ng normal na buhay. Biglang napadilat ang mata ni Soho nang narinig niya ang pangalan ng kanyang ama. Kung kaya't kinurot niya ang maliit na pisngi ni Bero dahil tama nga talaga ang hinala niya. Relate ang creature na ito sa kanyang ama na iniwan siyang mag-isa sa bahay. Natugan naman ni Bero na hindi naman daw iniwan si Soho sa bahay. Pumunta lang daw ng outer space ang kanyang ama. Napatigil si Soho at nagtataka kung bakit naman nagpunta ang kanyang ama doon sa outer space. Habang si Bero ay napakamot na lamang sa kanyang pisngi at napawikang sisimplihan na lamang niya ang kanyang paliwanag. Gumawa si Bero ng kakaibang projector image upang ipakita kay Soho na ang The Great Shadow ang nainiwan siya upang pumunta sa outer space ay kasalukuyang nasa malaking digmaan upang pigilan ang mga invaders na gustong subukang sakupin ang buong mundo. Kaya na-realize ni Soho na pinuprotektahan pala ng kanyang ama ang buong mundo. Na sinangayon na naman ni Bero na wikang yes, against from Atarem, gods of outer space. Paliwanag ni Bero, ang mga Atarem ay nagpapadala ng apostles and invaders upang sakupin ang mundo. Naayon pa niya na nung siya ay pauwi papuntang Earth, nakaharap niya ang napakaraming kalabang monster across dimensions.
The fact na nagkakaroon ng gates and monsters sa Earth, siguradong dahil ito sa malaking digmaan na nagaganap sa outer space. Kung kaya't biglang napatanong si Soho kung sumama ba ang kanyang ina kay Jinwoo. Nasagot na Mainbero na hindi, na parang siya ay nagtataka. Paliwanag ni Soho na bigla na lamang nawala ang kanyang ina nung umalis ang kanyang ama. Kaya akala niya magkasama ang dalawa ngayon. Biglang nanginig sa galit si Bero at pinagpapawisan dahil hindi siya makapaniwalang. Biglang nawala si Chohain kaya malaki ang kanyang hinala na kagagawan ito ng mga apostles ng Atarem dito sa Earth na gumagawa ng evil trap. Napadukol si Soho dahil sa mga tinatawag na Atarem ang kanyang mga magulang ay hindi makakabalik sa Earth. Kaya napatanong si Bero kay Soho kung gusto na ba ng Young Monarch na makasama ang kanyang mga magulang. Nasagot naman ni Soho, of course habang nanginginig sa galit dahil ilang taon na siyang nag-iisa. Kaya paliwanag ni Bero na isa lamang ang paraan para makasama ng Young Monarch ang kanyang mga magulang. No ikang habang ang King of the Death Song Jinwoo ay hindi pa makabalik sa Earth dahil sa digmaan, ang Young Monarch ay pwede nitong hanapin at iligtas si Miss Chohyen habang nag-level up. At makikitang si Bero ay gumagawa ng Shadow Creation Dungeon Key at sinabi nito kay Soho, let's level up Young Monarch. Biglang nagkaroon ng alert ang system na mayroon ng quest na dumating. Isang Trial of Shadow. At dito'y nakilala nga siya ng system na siya ang anak ng Shadow Monarch. However, ang innate talent ni Soho ay hindi pa nabubuksan. Kaya upang magamit nito ang kanyang kapangyarihan, kailangan nitong patunayan ang kahalagahan sa pamamagitan ng pagpasok sa dungeon upang ma-prove ang worth nito bilang nag-iisang anak ng The Great Shadow Monarch. Kung kahit hawak na ngayon ni Soho ang Shadow Dungeon Key na siya lamang ang pwedeng gumamit. Sinabi ni Bero na ipasok ni Soho ang key sa sarili nitong Shadow at maya-maya nagkaroon ng Gate Shadow habang ito ay binubuksan ni Soho gamit ang Shadow Dungeon Key. Kaya hindi makapaniwala ang ating bida at siya ay napatulala sa kanyang nakita na biglang nagbukas ang isang gate at dito'y sinabi ni Bero na pumasok ka at kunin mo ang lahat ng kapangyarihan na para sa'yo, Young Monarch. Biglang napahinto si Soho at napaisip patungkol sa kanyang mga magulang dahil hindi pa rin siya makapaniwala na mayroong digmaang nagaganap sa outer space with gods or Shadow Monarch. Lahat ng ito ay walang kwenta at isang nonsense lamang. Subalit kung ito lang ang paraan para makasama niyang muli ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagiging malakas, siya ay magle-level up kung hanggang kailan niya gugustuhin. Kung kaya't habang nakikita ni Bero si Soho, naaalala niya ang kanyang king nung inutos sa kanya ni Jinbo na papuntahin siya sa Earth upang pakawalan ng kapangyarihan ni Soho at makikitang suot-suot pa rin ni Jinwo ang gloves nito nung siya ay pulis pa para itago ang nasunog niyang tamay dahil sa laban nito against Antares, the Monarch of Destruction. At dito'y habang nakaupo si Jinwo sa kanyang trono, nilinaw ni Bero na ang ibig bang sabihin ni Jinwo ay ang seal ng Young Monarch. Bagay na sinangayunan naman ang King of the Death dahil ang invasion ng mga Atarem ay posibleng kumalat na sa Earth. At nilinaw ng maigi ni Jinwo na ibalik ni Bero ang kapangyarihan ni Soho kasama na dito ang mga laala at protektahan nilang dalawa ang Earth. Dagdag pa ni Jinwo na inaalaw niya si Bero na gumawa ng sarili nitong pagpapasya depende sa sitwasyon. Kaya habang pinapanood ni Bero si Soho na pumapasok sa gate, siya ay napatanong kung ang kanyang pagpapasya ba ay susundin kaya ni Soho. Kaya sinabi niyang siya ay mananatili lamang sa tabi ni Soho at panoorin ang pag-grow ng Young Monarch. At dito'y unti-unting nagsasara ang gate hanggang sa tuluyan na itong namanan. Nagulat si Soho sa kanyang nakita kung kaya't siya ay napabuntong hininga at ipinaliwanag ni Pero na ito ang Land of the Dead kung saan ang mundo na hinding-hindi makakapasok ang walang permiso ng isang King of the Dead, Song Jinwoo, ang The Shadow Dungeon. And by the way mga lads, base sa context na sinasabi ni Soho kanina na nung umalis si Jinwoo sa Earth. Kasabay ang pagkawala ni Chohayan so posibleng nung inihatid ni Kaizel si Chohayan pauwi sa bahay yon ang time na kanidnap si Chohayan sa mga apostles sa kita. Mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods.